Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Lyrical Universe. Payag ni Senator Erwin Tulfo tungkol sa pag-imbestiga sa joint affidavits ng 18 Marines. Tulfo tutol sa panawagang imbestigan sa Senado ang affidavit ng 18 ex-Marines. Nagpayag ng matinding pagtutol si Senator Erwin Tulfo sa panukalang imbestigasyon ng Senado kaugnay ng mga paratang ng 18 dating sundalo na umano'y naghatid ng bilyong-bilyong pisong cash sa ilang mambabatas at opisyal ng pamahalaan. Ganito yung exact statement na. Di ko napapatulan yan dahil wala namang katotohanan yan. Lahat ng nilista doon ay pinapasinungalingan ng kanilang sinasabi. Mali po. Yan ang sabi ni Tulfo. Okay. Tingnan natin. Reaction. Naniniwala ba sila kay Tulfo? 5,200 ang nag-react. 4,800 tinatawanan si Tulfo. 98 ang galit. 291 lang ang naniniwala o nag-like sa kanya. So, anong percentage yan? Halos 98% hindi naniniwala kay Senator Tulfo. Bing taong bayan. Bago ko magbasa sa comments, ito muna ang aking reaction opinion. Kung hindi totoo yun, di ba mapanirang puri yun? Kung ako yung senador ba, congressman, government official, na pinaratangan, nakatanggap ng mali-malitang pera, hindi naman totoo, sisirang reputasyon ko. Eh, ang gagawin ko, sampahan ko ng kaso. So, ang daming napangalanan. Bakit hanggang ngayon wala pang nagsampa ng kaso? Si Trillanes, siyang unang nagsabi na sasampahan ko kayo. So, February, kailan ba sila February 24. Nung nag-press con. Ngayon, March 2 na. Ginoong Trillanes, nasaan na yung cyber libel na sabi mo, isasampa mo sa 18 Marines plus si Atty. Baligon? Wala pa naman. Senator Erwin Tulfo, Your Honor. Ganun na lang ba na hindi na lang papatulan? Para kapanipaniwala na walang katotohanan yung ibinibintang, the best thing to do is sampa ng kaso. At ang mga Marines, si Atty. Baligon, si Congressman, ex-Congressman Mike Defensor, naghahamon. Please, magsampa kayo ng kaso para maglatagan tayo ng resibo, ebidensya sa korte. It's a challenge. Up to now, wala pang nagsasampa. Si General Anyo, yan din ang sabi niya. Sasampahan ko yan ng kaso para siguraduhin kong makulong. So, sana magsampa kayo ng kaso para basa tayo sa mga comments. Terroray, tapos kayong mga Tulfo, damay-damay lang. Guilty ba? Ano pa? Bendelo, natural, di ka amin. Noon, Mission X, ngayon, busted mission fail. Paano kami maniwala sa iyo, Bendelo? Huwag kang matakot kung wala kang tinatago. Takot na takot. Ilang ileta kaya natanggap nito, sakay kaya sa van or helicopter. Balitang bistado ka na. Bendelo is guilty dahil may maleta. Ayaw nila ng katotohanan dahil sila ang nakikinabang. Nakakagalit talaga ang administrasyon. Tulfo should have said that if his name is not in the list, sometimes you say it best when you say nothing at all.
Mukhang guilty. Sino ba naman ang aamin? So, despite sa panawagan ng Iglesia ni Cristo, parang walang mangyayari. Si Senator Remy, nag-file ng resolution sa Senate, tapos sinuportahan ng Iglesia ni Cristo, nanawagan ng investigasyon. Ang sabi lang ni Senator Lacson, pinag-aaralan pa nila ang credibility at credibility ng yung statement. Narinig ko naman si Attorney Baligod na matesting mo lang ang credibility ng isang witness kung nagsalita na siya at naisalang sa cross-examination, mapapansin mo yung demeanor, Ako, alam ko yan. Kasi nag-iimbestiga din ako ng mga kaso, mga pang-aabuso ng mga sundalo namin noon against civilians. Ilang beses na akong nag-imbestiga. Karamihan na demote, na discharge dahil totoo. Kikita mo yung nagsisinungaling o kayo nagsasabi ng totoo. Kaya lang, dapat isalang mo sa isang investigasyon o hearing kagaya yung nangyari kay Master Sergeant Orly Gutesa. Nag-iisa lang siya, wala siyang ebidensyang dala, salita lang. Kaya lang maraming naniwala kay Gutesa, isa ako, dahil nung nakrinos-examine siya, yung mga sinasabi niya, nagdudugtong-dugtong. Kasi kung hindi totoo yan, gumagawa ng kwento, mabubuking mo eh. It does not make sense yung kwento-kwento lang na istorya, mabubuking yan. But kung totoong nangyari, kahit balik-baliktarin mo pa, kahit sinong magtanong, kasi nakatatak na sa utak, puso ng tao yung nangyari. Ikukwento niya kung ano talagang nangyari. Bakit takot kayong imbestigahan? Senator Lacson nagsabi parang part of destabilization. Erwin Tulfo, Vice Chairman ng Blue Ribbon. Hindi ko napapatuloy. Ibig sabihin, wala na tayong aasahang investigasyon sa Blue Ribbon. Sa ibang committee ng Senado, parang wala na rin. Kaya, na lang tayo, mag-agwanta na lang mga igsoon. Hintayin na lang natin ng 2028 sa balota. Doon natin ibuhos ang ating galit sa mga nagnanakaw sa gobyerno. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natagaan na mong ogyero. So mag-atop na ni siya karon. Isandig din tawra din atop. So ano ni ang iyang atopan. So karon human na gyud og atop ang gihatag namo nga yero. So nakaatop na gyud ang among gitabangan. Salamat sa Ginoo ug sa naghatag sa amo asasin kay wala pa ang sin ug ang naghatag sa amo og sin di pa gid mi makabalay kay tungod kay mag-umarami. Igong ipalit og sin kay lisod gid kay ang among budget igo ra gid sa pagkaon. So unsa ra day ang imong trabaho? Kuan mag-umara gyud. So magmuso lang usahay. So pila ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan? Mga kuan isa gid ka tuig.
Isa ka tuig, so bago pa ka nakatukod og balay. Oo. So lisod gyud. Salamat sa Ginoo. Naot punta nga magpadayon ba nga tabang kay aron daghan pang matabangan ng mga nanginahanglan. Salamat kaayo.